Kamusta na po kayo mga mahal naming taga-subaybay? Narito na ang inaabangan at kapanapanabik na pagtatapos ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay pag-ibig ni Dale. Dito pa rin sa ating bulang. Ikaw lamang sa buhay ko. Love Story. Talagang hindi ka titigil, Dale. Nagugulo lang ang buhay mo dahil kay Lucille. Bong, hindi ko siya kayang pabayaan. At saka tungkol sa narinig ko. Lalo ako nagkaroon ng interes na malaman ng tungkol sa anak ni Lucille. Ano bang totoo ang gusto mong malaman? Kung sinong tunay nitong ama? Ha? Oo. Eh bakit pa? Sasali ko pa sa problema nilang mag-asawa? Kasi iba ang kutob ko. Kutob na ano? Na posibleng ako ang ama. Teka nga. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba, alam mong may namagitan sa amin ni Lucille? Mahigit 6 na taon na nakakalipas. Yung anak nila ang alam ko, nasa 6 na taon na. Napapraning ka lang. Ang sabihin mo, baka talagang mahilig pumatol kung kani-kanino si Lucille. At yun ang ama ng bata. Huwag mong husgahan si Lucille. Nasasaktan ka? Oo, dahil mahal ko siya. Bakit ka nandito? Ano bang kailangan mo? Lucille, alam kong kailangan mo ang tulong ko. Pabayaan mo na ako, Dale. Hindi ko kayang gawin yun. Dahil nag-aalala ako sa'yo. Isa po may nalaman ako. Narinig ko ang sinabi ni Robert tungkol sa anak mo. Hindi raw siyang ama ni Gwen. Lucille, gusto ko malaman ng totoo. Anong totoo? Ako ba? Ang ama ni Gwen? Anak ko ba siya? Nahihibang ka, Dale. Nahihibang ka. Kung hindi ako, at hindi rin si Robert, sino? Sino ang ama ng anak mo? Sumagot ka, Lucille. Gusto kong malaman ang totoo. Talagang pinuntahan ka pa rin dito ng Dale na yon? Ano ba gusto niya mangyari? May gusto siyang tiyakin tungkol kay Gwen. Gustong tiyaking ano? Kung anak daw niya. Palibasa narinig niya yung sinabi ni Robert. Naroon daw siya nung humahabol ang anak ko sa papa niya para pigilang umalis. Minsan, ano nga bang totoo? Anak ba ni Dale si Gwen? Siya ba ang papa nito? Jocelyn! Oo, Feli. Anak siya ni Dale. Oh my God! Yung nangyari sa amin noon. At si Gwen ang naging bunga noon. Noong una, nagugulahan ako kung sino ang totoong ama dahil nga irregular ang period ko. At isa pa, may nangyayari din naman sa amin ni Robert pag nagkikita kami. Kaya nga, ang buong akala ko, si Robert ang ama. Pero hindi pala siya. Diyos ko naman, Lucille. Ano ba ba? Tingnan mo ito nangyari sa inyo ni Robert dahil sa kagagahan mo. Wala ko sisihin, Feli. Nangyari na ang lahat. Yun na nga eh. Akala mo siguro may tatago mo ng panghabang buhay ang kasalanan ginawa mo sa asawa mo. O eto na yun, no? Pinagbabayaran mo yun. At masakripisyo pa ang relasyon mo. Kaya nga nagsisisi ako, pinsan. Pati ang anak ko nadamay sa gulong ginawa ko. Ay, Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat. Mama, di na po ba uuwi si Papa? Talaga bang iniwanan niya tayo? Anak, hindi ko din alam. Ano po ba kasalanan niyo kay Papa? Tapos sabi pa niya, hindi ko siya totoong Papa. Bakit po ganun? Sino pong Papa ko? Wala po akong Papa? Anak, may papa ka. Nasaan po siya? Tsaka bakit iba Papa ko? Anak,
Saka ko na lang ipapaliwanag sa'yo. Sana, maintindihan mo si Mama. Basta ito, tandaan mo ha. Iwan man tayo ng Papa Robert mo, nandito naman si Mama. Mahal na mahal kita, anak. Gusto kong pag-usapan natin ang problema, Robert. Naaawa ako kay Gwen. Wala na tayong dapat pag-usapan, Lucille. Hindi na ba mababago ang desisyon mo? Wala na ba talaga kaming halaga sa'yo, Robert? Hindi mo ba ako kayang maintindihan? Para bigyan man lang ng isip ang pagkakataon? Dahil sa nalaman ko, dahil sa ginawa mong paglihim at panluloko sa akin, biglang nawala ang respeto ko sa'yo. Maging ang pagmamahal na inukol ko. Masyado mo akong sinaktan. Pinagmukha mo akong tanga. Kaya sorry. Hindi ko na kaya makisama pa sa'yo. Bahala na kayo ng anak mo. At tungkol sa ating kasal, huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para hindi maging hadlang yun. Para maging malaya tayong humanap ng bagong babahalin. Anak, sabi ko sa'yo, ay huwag mo nang isali ang sarili mo sa problema ng ibang tao. Hindi ko pwedeng pabayaan si Lucille dahil bahagi ako ng problema niya. At may pakialam ako sa kanyang anak. Ano? Anong ibig mong sabihin? Nay, ako ang ama ng kanyang anak. Ha? Ano ba yung sinasabi mo? Iyon po ang totoo. Ako ang ama ni Gwen. Sinabi niya yun sa'yo? Hindi pa niya inaamin. Pero alam kong yun ang totoo. Oh, Diyos ko. Hindi niya lang masabi sa akin. Nay, apo niyo ang anak ni Lucille. Naku, anak. Gulo. Gulo tong pinasukan mo. Iniwan na si Lucille ng kanyang asawa. Dahil naalaman nito na hindi niya anak ang bata. Kaya ngayon, nararamdaman kong may ikalawang pagkakataon para sa aming dalawa. Lalo na hanggang ngayon, mahal na mahal ko pa rin siya. Ngayong nagdesisyon na si Robert na wala na siyang planong makipagbalikan pa sa'yo, ano ka na? Wala naman akong magagawa kundi tanggapin ang kapalaran ko, pinsan. Pero kailangan namin ni Gwen na ipagpatuloy ang buhay kahit wala si Robert. Masakit sa anak mo ang mga nangyari. Alam ko, pero maunawaan niya rin ako. Si Dale, alam ko hindi siya tumitigil. Hanggang ngayon, ipinararamdam niya sa'yo ang pagmamahal niya. Nariyan siya lagi para damayan ka. Inamin mo na ba sa kanya na anak niya si Gwen? Hindi. Pero kahit di ko yan aminin sa kanya, alam kong yun ang nasa isip niya. May kutob na siyang anak niya si Gwen. Kung talagang wala nang pakialam sa'yo si Robert, siguro mas tamang tanggapin mo na lang si Dale. Isa pa, siya naman ang totoong ama ni Gwen. Salamat. At pumayag ka mag-usap tayo. Lucille, hindi mo man aminin sa akin. Nasisiguro kong anak ko si Gwen. Tama ba ako? Oo. Ikaw nga. Alam na ba niya? Sinabi mo na ba sa kanya? Hindi pa. Pero handa na akong sabihin yun sa kanya at ipakilala ka. Dahil hindi naman niya ako titigilan hanggat hindi niya nalalaman ang totoo. Salamat. Labas kong ikakatuwa yun na makilala niya bilang kanyang ama. Lucille, alam ko kung gaano kabigat ang pinagdadaanan mo.
Pero sana tandaan mo, narito lang ako. At kahit ano gagawin ko, hindi kita papabayaan. Salamat, Dale. Mahabang panahon man ang lumipas. Pero kahit minsan, hindi ka nawala sa isip ko. Kahit isang saglit hindi nabawasan ang pagtingin na inihukol ko sa'yo. Kahit nga nung napagkasal ka, nanatili ang pagmamahal ko sa'yo. Alam kong maaga pa para ipilit kong sarili ko sa'yo. Pero nakahanda akong maghintay. Kung kailan nakahanda ka na, para bigyan ako ng panibagong pagkakataon na maging bahagi ng buhay mo at maging ama sa ating anak. Dale, Mahal na mahal pa rin kita, Lucille. Marami naman ang mga nangyari. Ikaw pa rin ang nasa puso ko. Ikaw lang pakamamahalin ko. At sana buksan mo ang puso mo para tanggapin ang pag-ibig ko. Ibinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat para maging masaya ka. Kayo ang ating anak. Dahil ikaw lamang sa buhay ko. Laging may ikalawang pagkakataon. Ang kailangan lamang ay matutong maghintay at hindi dapat sumuko. Katulad na naging pagmamahalan nila Dale at Lucille. Dumaan man yon sa iba't ibang hadlang pero tadhana pa rin ang gumawa ng paraan upang pagsamahin ang pagmamahalang para sa isa't isa kung saan mas magiging ganap ang kanilang inaasam na kaligayahan. Mga kaibigan, naway naibigan ninyo ang itinampok nating kasaysayan sa linggong ito. Ang buhay pag-ibig ni Dale. Ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating dula ay sina Sexy Mega ng Yes FM, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz, Jeneline De La Cruz, at si Maynard Landicho Jr. bilang Dale. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kwentong ito ay mula sa panulat ni Gani J. Halamanan at sa direksyon ni Rosana Villegas. Ito po naman ang inyong lingkod, Alex Agkawili, na naganyayang patuloy niyong subaybayan ng mga kasaysayan ng buhay pag-ibig. Dito pa rin sa ating dulang, ikaw lamang sa buhay ko. Love Story.